Huwag kang pupunta sa Maynila. Isa itong patibong. Lungsod ito ng mga manloloko. Iyan mismo ang sinabi nila sa kanya. Si Elena Vance ay hindi basta-basta turista, isa siyang senior analyst para sa isang tanyag na risk assessment firm sa Europa, isang babaeng ang mga ulat ay nagdidikta kung saan mapupunta ang milyon-milyong dolyar na puhunan. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport na may ngiting mapang uyam at isang ulat na nakahanda na sa kanyang isipan. Simple lang ang kanyang misyon, patunayan na ang Pilipinas ay masyadong magulo at hindi ligtas para sa negosyo ng mga dayuhan. Nakatayo siya sa bangkita, hawak ang isang leather bag na mas mahal pa sa kinikita ng isang lokal na pamilya sa loob ng isang taon, habang tinitignan ang ating mga kababayan ng may halong panghuhusga. Inaasahan niyang dadayain siya. Inaasahan niyang nanakawan siya. Akala niya ay lalakad siya papasok sa isang pugad ng mga magnanakaw. Ngunit hindi niya alam na matututo siya ng isang leksyon na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi o edukasyon. Kung pagod ka na sa pagpinta ng international media sa ating bansa bilang sira at magulo, kung alam mong ang tunay na puso ng Pilipino ay gawa sa purong ginto, pindutin mo ang subscribe button ngayon din. Samahan mo kami habang pinipilit nating ipakita sa mundo ang katotohanan. Sabihin mo sa amin sa comments, proud ka ba sa iyong pinagmulan? Tumapak si Elena sa mainit at magulong kalsada ng lungsod, nakakunot ang ilong sa pandidiri. Nakita niya ang traffic, ang ingay, at ang init, at sa kanyang mataas na pananaw, itinumbas niya ang paghihirap na ito sa kawalan ng katapatan. Tinitigan niya ang pila ng mga tricycle driver na naghihintay ng pasahero, mga lalaking sunog ang balat sa araw, mga kamay na kumapal sa ilang dekadang marangal na pagtatrabaho, at hindi mga ama o bayani ang nakita niya. Ang nakita niya ay panganib. Sadya niyang iniwasan ang makipagtitigan habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang bag, ang bag na naglalaman ng kanyang diplomatic passport, 6,000 dolyar na cash, at ang encrypted hard drive na may maselang datos ng kumpanya. Handa na siyang sumulat ng kwentong magpapahiya sa Pilipinas sa buong mundo. Ngunit ang tadhana ay may nakakatawang paraan ng pagpapabagsak sa mga palalo. Sa loob ng ilang oras, ang hindi ligtas na lungsod na ito ay paluluhurin siya at ang tanging kamay na aabot para iligtas siya ay ang kamay na tinanggihan niyang kamayan. Pinara ni Elena ang tricycle ng may Simon Gut, pinunasan muna ang upuang vinyl gamit ang kanyang mamahaling panyo bago siya umupo. Ang driver, isang matandang lalaking nasa 60 anyos na nagngangalang Mang Lito, ay nag-alok ng isang mainit at pagod ng ngiti sabay bati ng magalang na, "Good morning, ma'am." Hindi gumanti ng ngiti si Elena. Hindi man lang siya tumingin sa mata nito. Para sa kanya, ang matanda ay bahagi lang ng maruming tanawin, isang piraso ng makinarya na pinagpapawisan at amoy krudo at alikabok. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang 5-star hotel, tinitignan ng kanyang mamahaling relo bawat 30 segundo, at nagpapakawala ng malalakas na buntong hininga para iparamdam sa driver na masyado itong mabagal para sa kanyang importanteng oras. Abala siya sa pagbuo ng text sa kanyang isipan para sa mga kasamahan sa Zurich, tinutuya ang primitibong sistema ng transportasyon at ang nakakasakal na init. Nang sa wakas ay huminto sila sa tapat ng may kantab na entrance ng hotel, hinagisa niya ito ng nilukot na pera, doble sa presyo ng pasahe, at padubog na bumaba nang hindi na hinihintay ang sukli. Sa iyo na yan, bulong niya, kumbinsidong napakabait niya sa isang dukha. Naglakad siya papasok sa malalaking salaming pintuan at ang dampi ng mamahaling aircon ay pumawi sa halumigmig ng lungsod. Lumapit siya sa marble reception desk, handa nang kunin ang susi ng kanyang executive suite. Kinapa niya ang kanyang tagiliran para hawakan ang strap ng kanyang bag. Walang nakapa ang kanyang kamay kundi hangin. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Tila gumuwang ang mundo sa kanyang paningin. Ang bag. Ang 6,000 dolyar na cash. Ang diplomatic passport. Ang encrypted hard drive na naglalaman ng confidential risk analysis para sa buong Southeast Asia. Wala na. Ang takot, malamig at matalim, ay tumarak sa kanyang dibdib. Umikot siya at nanlalaki ang mga matang tumitig sa walang laman na driveway. Wala na ang tricycle. Wala na ang matanda. At sa sandaling iyon, ang kanyang panghuhusga ay naging isang puot na may kasiguraduhan. Hindi niya inisip na nawala niya ito. Alam niya, gamit ang buong kayabangan ng isang elitista, na siya ay tinarget. Hindi umiyak si Elena. Ang mga taong tulad ni Elena Vance ay hindi umiiyak, sila ay naninira. Padabog siyang bumalik sa front desk, ang kanyang mukha ay balot ng matinding puot. Ninakaw ng driver na yon ang bag ko, sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame, dahilan para tumahimik ang buong lobby. Ang matandang lalaki, nakita niya ang pera. Gusto ko ng pulis, gusto ko ang embahada, gusto kong baliktera ng buong lungsod na ito hanggang sa mahanap siya. Ang manager ng hotel, isang magalang na Pilipina, ay sinubukang pakalmayan siya, nag-alok ng tubig at tulong, ngunit tinabig ni Elena ang baso mula sa kamay nito.
Huwag kayong magkunwaring may pakialam kayo, Dara ni Elena. Ganito ang bansa nyo, hindi ba? Isang lugar kung saan ngingitian nyo ang mga turista habang dinudukutan nyo sila. Alam kong isang pagkakamali ang pagpunta dito. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan agad ang kanyang headquarters sa Zurich. Bawiin ang pondo, utos niya, nanginginig ang boses sa galit. Kanselahin ang infrastructure project. Lahat. Kananakawan ko lang ng lahat ng gamit ko. Tapos na ang ulat. Imamarka ko ang Pilipinas bilang red zone. Hindi pwedeng lagakan ng negosyo. Corrupt. Delikado. Naramdaman niya ang isang nakakasuka ngunit kasiya siyang pakiramdam habang sinasabi ang mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay nabigyang katarungan ang kanyang hinala. Ang kanyang diskriminasyon ay nakumpirma sa pinakamahal na paraan. Dumating ang mga pulis sa loob ng ilang minuto, seryoso ang mga mukha. Kinuha nila ang numero ng tricycle mula sa security footage ng hotel. Mahahanap po namin siya, ma'am, pangako ng opisyal. Nanlisik ang mga mata ni Elena habang nakatingin sa magulong kalsada sa labas. Hanapin niyo siya, asak niya. At itapon niyo siya sa selda kung saan siya nababagay. Akala niya siya ang biktima. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang ibayo ng lungsod, si Mang Lito ay lumalaban sa sarili niyang digmaan, nakikipagkarera sa oras, hindi para magtago, kundi para gawin ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Nasa 5 kilometro na ang layo ni Mang Lito nang mapansin niya ang bigat sa sahig ng kanyang sidecar. Tumabi siya sa ilalim ng lilim ng isang namamatay na puno ng balete, pinapahid ang pawis sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang leather bag, nahulog ang kanyang tiyan. Nakilala niya ito agad, ang mamahaling tela, ang mabibigat na gintong buckle. Pag-aari ito ng babaeng tumingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Binuksan niya ito, naghahanap ng ID, at napabuntong hininga siya sa gulat. Mga bundle ng asul na dolyar. Makakapal at malulutong na salapi. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Sapat na ito para maipagawa ang tumutulong bubong ng bahay nila. Sapat na ito para mabayaran ang matrikula ng kanyang apo sa loob ng ilang taon. Sapat na ito para makapagretiro. Sa isang maikli at masakit na sandali, bumulong ang demonyo sa kanyang tenga. Sinong makakaalam? Mayaman ang babae, hindi niya ito mamimiss. Naging malupit ang mundo kay Lito, bakit hindi niya kunin ang biyaya na inihulog ng langit sa kanyang kondongan? Ngunit ang bulong ay naglaho kasan bilis ng pagdating nito. Naisip ni Lito ang kanyang ama, isang magsasaka na namatay na walang ibang yaman kundi ang kanyang malinis na pangalan. Naisip niya ang leksyon na itinuro niya sa kanyang mga anak, maaaring mahirap tayo, pero hindi tayo yuyuko sa kahihiyan. Isinara niya ang zipper ng bag gamit ang nanginginig na kamay. Hindi 6,000 dolyar ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang katahimikan ng loob ng isang estranghero. Tinapakan niya ang kickstarter at umungol ang makina ng tricycle. Hindi siya papalayo sa hotel, siya ay nakikipagkarera pabalik dito. Ngunit kalaban niya ang lungsod. Ang rush hour sa hapon ay ginawang parking lot ang Maynila. Umakyat siya sa mga bangkita. Sinigawan niya ang mga jeepney para tumabi. Nagmaneho siya na parang sinasaniban, takot na baka nag-aalala ang babae, takot na baka masama na ang iniisip nito sa kanya. Hindi siya tumatakbo mula sa pulis, tumatakbo siya para isalba ang kanyang dangal. Pagbalik sa lobby ng hotel, nakakalaso ng atmosfera. Nagpapalakad-lakad si Elena na parang tigreng nakakulong, sinisigawan ng hepe ng pulisya. Isang oras na, wala kayong kwenta, sigaw niya, dinuduro ang dibdib ng opisyal gamit ang kanyang manikuradong daliri. Tatawagan ko ang ambasador. Sisiguraduhin kung wala ng European tourist ang tatapak sa isinumpang lungsod na ito. Nakayuko na lang ang mga staff, hiyang-hiya sa kanyang galit, hindi may pagtanggol ang sarili laban sa kanyang yaman at katayuan. Buo na ang kwento sa isip ng lahat. Ang mayamang biktima at ang mahirap na kriminal. Ngunit biglang nagkagulo sa may salaming pintuan. Dalawang security guard ang nakikipagbuno sa isang maliit at paisang lalaki na nakasuot ng maniulang kamiseta, pilit siyang hinihila palabas. Papasukin niyo ako, sigaw ng lalaki sa Tagalog, basag ang boses sa desperasyon. Kailangan ko siyang makausap. Tumigil si Elena. Nakilala niya ang damit. Siya yun. Ayan ang magnanakaw, tili niya, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tagumpay ng paghihiganti. Hulihin niyo siya. Binitawan siya ng mga gwardiya at sumuray-suray pasulong si Mang Lito, hinahabol ang hininga, tumutulo ang pawis mula sa baba papunta sa may kantab na sahig na marmol. Hindi siya tumingin sa mga pulis. Tumingin siya ng diretso kay Elena. Sa kanyang magagaspang at nanginginig na mga kamay, hawak niya ang leather bag. Hindi niya ito inihagis, inialay niya ito gamit ang dalawang kamay na parang regalo sa isang reyna. Ma'am, ang paos niyang sabi habang humihingal ang kanyang dibdib. Naiwan niyo po ito. Nagmaneho ako ng mabilis.
Ayaw kong matakot kayo. Natahimik ang buong lobby na parang sementeryo. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng aircon. Nanigas si Elena. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, nagmukha siyang maputlang multo. Hinablat niya ang bag at mabilis na binuksan ang zipper. Nandoon ang pera. Nandoon ang passport. Ang hard drive ay hindi nagalaw. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ang matanda. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang katapatan na nakaukit sa kanyang mga kulubot. Ang telepono sa kanyang kamay, na konektado pa rin sa Zurich, ay dumula sa kanyang mga daliri at kumalanseng sa sahig. Ang tawanan, ang panghuhusga, ang kayabangan, lahat ng iyon ay namatay agad. Ang magnanakaw ay kasasalba lang ng kanyang karera at naghihintay ito hindi para sa pabuya, kundi para lang payagang makaalis. Nakatayo si Elena na nanginginig sa gitna ng lobby, ang makapal na pera ay tila mabigat at marumi sa kanyang mga kamay. Nakakabingi ang katahimikan sa silid. Kumuha siya ng $500 halagang kayang bumuhay ng isang pamilya ng ilang buwan at sinubukang isiksik ito sa palad ni Mang Lito. Wala na ang kanyang kayabangan, napalitan ito ng desperadong pangangailangan na bilhin ang kapatawaran. Kunin mo, garalgal niyang sabi, habang tuluyan ng bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Parang awa mo na. Hinusgahan kita. Kailangan kitang bayaran sa ginawa mo. Tinignan ni Mang Lito ang pera, tapos tumingin sa mga lumuluhang mata ni Elena. Hindi niya ito kinuha. Hindi man lang siya natukso. Marahan niyang tinulak pabalik ang kamay ni Elena ng may dignidad na nagpatangkad sa kanya ng 10 talampakan. Ma'am, sabi niya, mahina ang boses pero matatag, hindi ko po ito binalik para sa pabuya. Binalik ko po ito dahil ako ay Pilipino. At ang aking dangal ay hindi nabibili. Nagbigay siya ng isang maliit at magalang na yuko sa babaeng tumawag sa kanya ng magnanakaw, tumalikod sa kayamanan, at naglakad pabalik sa nakapasong init sa labas. Bumalik siya sa kanyang tricycle, sa kanyang mahirap na buhay, sa kanyang maalikabok na realidad. Naiwan si Elena Vance na nakatayo sa air-conditioned na karangyan, hawak ang kanyang milyon-milyon, at napagtanto niyang ang matandang lalaki na may maniulang damit ang pinakamayamang tao sa silid na iyon. Nasa kanya ang pera, pero nasa matanda ang karakter. Ang mga staff, ang mga pulis, at ang mga nakakita ay tumayo ng mas matikas. Hindi na lang sila basta empleyado ng hotel o gwardiya, sila ay mga saksi sa hindi maikakailang katotohanan ng kanilang lahi. Hindi minarkahan ni Elena Vance ang Pilipinas bilang red zone. Nang gabing iyon, umupo siya sa kanyang suite at binura ang kanyang buong ulat. Sumulat siya ng bago, isang dokumento na gugulat sa mga boardroom ng Zurich. Isinulat niya na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay wala sa mga minahan ng ginto o sa stock market, kundi nasa puso ng mga tao nito. Sinabi niya sa mundo na habang ang ibang bansa ay naglalaban para sa kapangyarihan, ang mga Pilipino ay lumalaban para sa dangal. Inamin niyang siya ang naging barbaro at ang tricycle driver ang sibilisado. Ang kanyang ulat ay kumalat at nag-viral sa kanyang industriya na nagpatahimik sa mga kritiko na nagsasabing ang bansa ay masyadong delikado. Pinatunayan niya na hindi mo kayang lagyan ng presyo ang integridad. Ito ang kwento na ayaw ibalita ng mundo. Pinapakita nila ang ating kahirapan pero itinatago nila ang ating dangal. Pinapakita nila ang ating pagdurusa pero binabalewala nila ang ating diwa ng bayanihan na bumabangon tuwing tayo ay nadadapa. Tinatawag nila tayong third world pero pagdating sa pagpapakatao, malasakit at tatag, tayo ang namumuno sa bagong mundo. Hayaan nating pagdudahan nila tayo. Hayaan nating maliitin nila tayo. Dahil sa tuwing gagawin nila iyon, isang Pilipinong katulad ni Mang Lito ang babangon mula sa alikabok para patunayan na mali sila. Hindi tayo bansa ng mga alipin. Tayo ay bansa ng mga tahimik na hari at reyna, naghihintay na lang na maabyutan ng mundo ang ating kadakilaan. Kaya nilang itago ang ating kasaysayan pero hindi nila kayang itago ang ating kadakilaan. Si Mang Lito ay hindi naiiba, siya ang patunay. Kinakatawan niya ang bawat Pilipinong nagtatrabaho ng tahimik sa buong mundo, pasan ang bigat ng kanilang pamilya ng may ngiti, pinapatunayan na maaari kang durugin ng mundo pero hinding-hindi madudurog ang iyong diwa. Maaaring husgahan tayo ng mundo base sa ating pataka, pero hinuhusgahan tayo ng Diyos base sa ating kaluluwa, at sa pamantayang iyon, tayo ang pinakamayamang bansa sa balat ng lupa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng pagmamalaki bilang Pilipino, i-like at i-share ito sa mundo. Ipakita natin sa kanila kung sino talaga tayo.